ngayon'y natagpuan ikaw, Jesus, sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Dati-rati ang buhay, punong-puno ng lumbay, walang pag-asa at nagdurusa, ngayon'y naging anak niya. Akin ngang natagpuan ikaw, Jesus, sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Taas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos na buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tumalon po tayo, sumayaw at sumigaw. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos,
'cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart.
It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to tell you. Always care, you're always there. It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. He's able, I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. He healed the brokenhearted and set the captives free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. Oh yes, He's able, I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. He healed the brokenhearted and set the captives free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. Oh yes, He's able, I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. I know my Lord is able to carry me through. I know my Lord is able to carry me through. Praise the Lord sa pumapagpalang araw po sa inyo po lahat. Of course, I would like to greet each and every one of you a belated Happy New Year sa bawat isa po sa atin na nandirito at salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan niya na naman po tayo ng isa na namang taon. At ito po yung ating pong first online GBS for this year. And of course, maraming salamat sa ating pong beloved Bishop Luwin, Pastor Norma, for allowing me to stand before you. At higit sa lahat, sa ating pong Panginoon na siya po nagpapahintulot ng lahat po ng bagay. At alam ko po, you're all excited to hear yung mga bago po nating topic ngayong pong taon nito. But before we proceed, tayo po muna yung manalangin po sa ating pong Panginoon. Yuko natin na ating mga ulo. Hingi muna tayo ng gabay po sa Kanya.
Lord, we praise your name, we glorify your name, we lift up your name. We thank you so much, Panginoon, for this brand new year na binigay niyo po sa amin po lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami makapag-aral at makapakinig ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, kami humingi sa ng awat habag. Hayaan mo, Panginoon, na maging karapat dapat po kami sa dakilang araw na ito sa pakikinig ng mga salita mo. Lord, again, we pray for your wisdom, your knowledge, your understanding, at hayaan mo lahat ng aming mapakinggan ay tumimo sa aming mga puso't isipan at dalangin ko, Panginoon, nilayo mo kami sa spirit of error, sa mga technical issues, at dalangin ko lahat ng mga kapatid namin na pauwi galing sa trabaho, sa malalayong lugar, ay umabot po sa aming pag-aaral at gayon din, Panginoon, basbasan mo yung abang lingkod, hayaan mo lang yung kalooban mo lang ang aking masabi at ikaw po ang mag-glorify, ang ma-magnify sa gabi pong ito. Muli, kine-claim namin ang victory sa aming mga buhay in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen and amen. So praise God, sa pagkakataon po ito, samahan niyo po ko sa ating pong pag-aaral. Ngayon, we have a brand new series about the majesty of God. So yan po ang pag-aaralan po natin. And for your information, ito pong salitang majesty. Pag sinabi natin majesty, it comes from the Latin root word that means greatness. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Meaning, to describe someone or somebody as majestic is to speak of that person's greatness and to offer our respect for who that person is. However, in Psalms 50 verse 21, it says here, "These things you have done, and I kept silent. You thought that I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes." So kung minsan, mga kapatid, some of the people think that God is like a man, parang tao, na in the way he thinks, in the way he does things, or yung indeed, ganyan po ang iniisip ng ibang tao regarding po sa Diyos, which I believe is a very, very big lie. In fact, the psalmist said in the book of Psalms, chapter 145, verses 1 to 5, basahin po natin. "I will extol you, my God, O King. I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works." So dito po sa mga talatang ito ay binigyan po ng emphasis at minagnify po ni David talaga yung pong majesty and greatness of God. So sa pagkakataon pong ito, sa gabi pong ito, we are going to start with our first lesson, which is magnifying the incomparability of God. Diyan tayo magsisimula. So yan po yung i-highlight po natin na yung pong ang Diyos po ay walang kaparehas, walang katulad, at wala pong kapantay. In fact, in Isaiah chapter 40 verses 9 to 31, dito po si Isaiah po repeatedly emphasized yung pong fact that God could not be compared to any person or thing. Hindi po siya pwedeng ihalin tulad sa kahit anong bagay or tao. But the question is, in what way? Yan po ang tanong. In negative expression. In 1 Samuel chapter 2 verse 2, ang sabi po rito, "No one is holy like the Lord, for there is none besides you." Ulitin ko, "For there is none besides you, nor is there any rock like our God." Brothers and sisters, ang pinaka-keywords po dito ay yung po mga salitang "there is none" or wala siyang katulad. Also in Exodus chapter 9 verse 14, "For at this time I will send all my plagues to your very heart, and on your servants and on your people, that you may know that there is none," inulit na naman po ulit, "there is none like me in all the earth." Just imagine, brothers and sisters, He sent 10 plagues in Egypt para so that the people would know that there is none like Him. Kaya lang, in a negative way. So dito po natin makikita na pinayagan niya po na halos madurog ang agrikultura po ng Ehipto.
kasama pati yung mga hayop po nila, binigyan pa sila matinding hardship para ipakita lang po sa kanila ng Diyos that there is none like Him. At ganyan po kahalaga yung mga salitang incomparable po siya sa iba. Kaya ganun po ang ginawa ng Lord sa mga Egyptians. Alam niyo kung bakit? Dahil po mula po sa Pharaoh, ay pilit niya pong pinapantayan po niya yung kapangyarihan po ng Diyos. Bakit po sinabi? Nung gawin pong ahas ng Lord, ang tungkod ni Moses, ano nangyari? Ginawa din po ito ng mga magicians ni Pharaoh. Ginaya din po nila. Tinatapatan nila. Imagine, iparehas mo ang Lord sa magician. Now, meanwhile, in Exodus chapter 7, verses 17 to 22, dito po mga kapatid, sa pagkakataon po ito, hinampas po yung tungkod ni Moses doon po sa ilog. At ito po yung naging blood, naging dugo. Pero ano po nangyari? Ginawa din po ng mga magikero po ni Pharaoh. Ginaya din po nila. Tinapatan din po nila. At nagawa naman din po nila. Kaya ano po ang iniisip ni Pharaoh? Moses, magician ko lang ang katapat ng Diyos mo. Then, sa Exodus chapter 8 verses 6 to 7 naman, dito naman po ay ginamit na naman po ulit yung tungkod ni Moses. At ang nangyari po, bumaha naman po ng maraming frogs or palaka sa buong pong Egypt. Na umabot po yan hanggang sa mga kwarto nila, sa bahay po, sa palasyo po nila. Pero ginawa rin ng mga magikero. Kaya nasa isip po ngayon ni Pharaoh, yung Diyos mo ay katulad lang ng mga magicians ko. Kaya lang, mga kapatid, in Exodus chapter 8, verse 8, ito po nangyari. Then Pharaoh called for Moses and Aaron. Pinatawag niya si Moses at si Aaron and said, entreat the Lord that He may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go, that they may sacrifice to the Lord. So meaning, nagawa po ng mga magicians na magpalabas po ng mga palaka sa mga ilog. Kaya lang, hindi na po nila kayang pabalikin muli ito sa ilog. Kaya ano nangyari? Nakiusap ngayon yung Pharaoh kay Moses at kay Aaron, na hindi lang siguro niya masabi kay Moses, iba pala ang Diyos mo sa mga magicians ko. Hindi lang niya mabanggit siguro yun. So sige na, papayagan ko na sila lumabas, papayagan ko na kayo lumabas sa Egypt, pero kung mapupuna po ninyo mga kapatid, gusto pa rin pong patunayan po ng Diyos kay Pharaoh yung pong sinabi niya that there is none like me. Kaya ano po ang ginawa ng Lord? Pinatigas niya po yung puso ni Pharaoh. At pinigilan po ulit yung mga Israelita na lumabas po ng Egypt. Kaya as a result, in Exodus chapter 8, verses 16 to 18, imagine, yung pong mga alikabok sa lupa yan. We're talking about yung sa floor, sa lupa. Ginawang kuto ng Diyos. Pero hindi na po ito magawa ng mga magicians ni Pharaoh. In fact, kinuto po silang lahat, yung mga Egyptians, pati yung mga magicians niya, pati yung mga hayop nila. Hindi ko alam paano nila kinamot yung sarili nila, pati yung mga baka, mga kambing, pati yung mga tupa siguro sa magmula ulo, hanggang paa, sa kati siguro. Kaya ano sabi ng mga magicians? In Exodus chapter 8, verse 19. Then the magicians said to Pharaoh, this is the finger of God. Take note, ang sabi ng mga magicians, this is the finger of God. But Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them, just as the Lord had said. Ang sabi nila, this is the finger of God. Partida, brothers and sisters, daliri pa lang ng Diyos yan. Hindi pa yan buong kamay, hindi pa yan hand. Finger of God pa lang po yan. Kaya ano po naging resulta? Naniwala po ang Pharaoh that there is none like him. Why? Dahil merong kuto lang po sa kanila. Or meron silang mga kuto. Pero alam po ng Diyos na pag nawala na po yung mga kuto, hindi na naman po maniniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano pong ginawa ng Panginoon? Pinatigas ulit ang puso ni Pharaoh. Why? Alam niya, alam ng Lord, pag okay na ang lahat, ay hindi na naman po ito maniniwala sa Kanya na there is none like Him. Kaya ang resulta, nagpadala ulit siya ng langaw, tapos yung mga peste sa mga hayop, tapos pati yung mga bukol sa lahat ng mga Egyptians, at lahat po ng mga hayop, at libo-libong peste. Ni hindi malaman ni Pharaoh kung paano magtatago or saan siguro pupunta para lang makaiwas sa mga ito. However, the question is, bakit niya ginawa yun? In Exodus chapter 9, verse 14,
For at this time, I will send all my plagues to your very heart, and on your servants and on your people, that you may know that there is none like me. Ulitin ko, that you may know that there is none like me in all the earth. Ang sabi po ng talata, that they may know that there is none like me. Inulit na naman po ito ng Lord para bigyan po ng diin kay Pharaoh that there is none like him. At hindi lang po yan, nagpadala pa po siya ng hail, pati apoy, pagkatapos pati locust, meron after that a thick darkness na talagang binalot po ng kadiliman ang buong Ehipto na wala po sila makita. And lastly, yung pong death of all the firstborn of Egypt, man and beast. And that is why, at this point, pinayagan na po sila ng Pharaoh na umalis po ng Ehipto. Dahil din po sa kapahintulutan ng Diyos. But in Exodus chapter 14 verses 1 to 4, hindi pa pala tapos ang Diyos. Pinatigas po niya ulit yung puso po ni Pharaoh at pinahamol po ang mga Israelita. At nang masukol na po sila, corner na po sila, nandun dead end na po sila, nandyan ang Red Sea sa harap, tapos nandun ang mga Egyptians sa likod nila, pinakita naman ng ating Panginoon sa kanila that there is none like Him. Ano nangyari? Gumawa po siya ng highway sa dagat. Nahati po ang dagat. Kaya nakadaan po lahat ng mga Israelita. Pero sinundan po rin po sila ng mga Egyptians. Nakakala siguro ng mga Egyptians kasama sila sa miracle ng Lord. Apparently, nung makatawid na po lahat ng mga Israelita at ang mga Egyptians ay nasa kalagitnaan po ng dagat, ibinalik po ng Diyos yung tubig sa dagat. Kaya ano nangyari? Nalunod po silang lahat. Pati lahat ng karwahe nila, pati yung mga kabayo nila, lunod po silang lahat. Patay silang lahat. Now, the question is, bakit ginawa po ng Diyos yan? Na nandun makikita po natin, libu-libong tao na namatay. Ang daming nasirang kabuhayan. Why? Para patunayan po sa buong mundo na hanggang sa henerasyon po natin or sa panahon po natin that there is none like Him. Na wala siyang katulad at hindi po siya pwedeng ipantay o ipares kahit kanino man at kahit sa anumang bagay dito sa mundo ay wala po siyang kapantay at katapat. In fact, brothers and sisters, God used the word who. Bakit? To prove that there is none like Him. In Isaiah chapter 44 verse 7, basahin po natin. And who can proclaim as I do? Ulitin ko, who can proclaim as I do? Sino makakapagproklema na katulad ko? Then let him declare it and set it in order for me. Hayaan mong siya mag-declare dito, mag-set ng order para sa akin. Since I appointed the ancient people, and the things that are coming shall come. At pati yung mga bagay na parating at darating, let them show these to them. Brothers and sisters, I just want you to know na tinanong niya po ito to prove that there is none like Him. Kaya po siya nagtanong. That is why in Jeremiah chapter 49 verse 19, behold, He shall come up like a lion from the floodplain of the Jordan against the dwelling place of the strong. But I will suddenly make him run away from her. And who is a chosen man that I may appoint over her? For who is like me? Who will arraign me? And who is that shepherd? Who will withstand me? Dito po mga kapatid, God speaks about Babylon at saka si Nebuchadnezzar po. And apparently, yung po mga katanungan po ng Diyos, isa-isahin po natin. Yung po mga who's po na binagit po ng ating Lord. Una-una, who is like me? Ang tanong niya or ang sabi niya, sino ang katulad ko? Or kanino nyo ko ihahalin tulad? Pangalawa, who will arraign me? Sino daw makakapag-akusa sa kanya? At naniniwala po ko na wala po tayong may a-accuse sa Diyos. Dahil kailanman ay hindi po siya nagkamali. Pangatlo, who is that shepherd who will withstand me? Sino daw yung pastol na yan na makakatayo sa harapan niya? Brothers and sisters, again, these verses prove that there is none like Him. In fact, in Psalms 35 verse 10, my whole being will exclaim, who is like you, Lord?
You rescue the poor from those too strong for them, the poor and needy from those who rob them. So David or the psalmist said, who is like you, Lord? Sino ang katulad mo, Panginoon, na tinutulungan yung mga mahihirap sa mga pang-aapi ng mga makapangyarihan ng mga matao, sa mga magnanakaw? Brothers and sisters, David meant that there is none like you, Lord. Wala kang katulad, Lord. Now, sumunod naman, ginamit niya po yung salitang what in Deuteronomy chapter 4, verse 7. For what great nation is there that has God so near to it, as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon Him. So, ibig sabihin, anong klaseng Diyos sa lahat po ng bansa ang malapit po sa inyo na pag nagpe-pray kay ay andyan po kaagad. Meaning, gusto pong ipahiwatig po ng Diyos sa buong mundo na anong klaseng Diyos ang pwede ninyong itapat sa akin, itapat sa Kanya na pag nananalangin kayo, nananalangin tayo, ay tumutugon. Truth be told, siya lang po, because there is none like Him. And also in Deuteronomy chapter 3, verse 24, O Lord God, you have begun to show your servant your greatness and your mighty hand. For what God is there in heaven or on earth who can do anything like your works and your mighty deeds? Dito po ang ibig sabihin ni Moses, anong Diyos sa langit at lupa na pwedeng gumawa ng mga makapangyarihang bagay na ginagawa ko o ginagawa ng Diyos? Anong Diyos daw yan? Hindi lang siguro masabi ng Diyos na ako lang, wala ng iba. Why? There is none like Him. Now, pagkatapos mo ng what, sumunod, ginamit niya naman po yung mga salitang to whom. In Isaiah chapter 40, verse 18. To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to Him? Isaiah asked them, to whom will you liken God? Nagtanong si Isaiah. So, ibig sabihin, kanino daw nila ihahalin tulad ng Diyos? But in Isaiah chapter 40, verse 25, to whom then will you liken me, or to whom shall I be equal? Says the Holy One. So, dito po, kung mapupuna po ninyo, ay isang Diyos na nagtanong, kanino nyo ako ihahalin tulad? Kanino ninyo ako ipapantay? Ano po ibig sabihin? Meaning, para po sa Diyos, wala po siyang katulad at wala po siyang kapantay. Why? There is none like Him. At wala po talaga, kahit itapat mo na ang pinakamakapangyarihan na tao sa balat ng lupa at tumawag ka pa na sangkatutak na Diyos-Diyosan at magsama-samahin mo pa silang lahat, ay wala po siyang katapat at wala po siyang kapantay. Now, wala po kayo na po na mga kapatid, ginamit niya po yung who kanina, tapos gumamit ng what, tapos to whom, para bigyan po nandiin sa atin that there is none like Him. Pero sa pagkakataon po ito, ang tao naman po ang magtatanong or nagtanong. In 2 Samuel chapter 7, verses 8 to 9. Now therefore, thus shall you say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the sheepfold, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel. And I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you, and have made you a great name, like the name of the great men who are on the earth. So brothers and sisters, dito po sa mga talatang ito, are what Prophet Nathan po said to David about what God had done for him. So isa-isahin po natin kung ano po yung sinabi ni Prophet Nathan sa kanya. Una-una sabi sa kanya, God made him to be ruler of His people. So, ibig sabihin, kung hindi dahil po sa Diyos, ay hindi po siya magiging tagapamahala o magiging ruler ng kanyang mga anak. Pangalawa, He did not leave David nor forsake him in his lifetime. Diyan po natin makikita na kahit pumalpak po si David ay hindi po siya pinabayaan po ng Diyos at hindi siya iniwanan po ng Diyos kahit nung umalis po siya ng palasyo. Ibig sabihin, kahit sa hirap ay sinamahan pa rin po siya ng Diyos. Kaya niya po sinabing, I have never seen the righteous forsaken or begging for bread. Meaning, kahit saksakan po ng dami ang pinagdaanan po niya sa buhay, but during those struggles, take note, and during those hardships,
sinamahan pa rin po siya ng Diyos. Pangatlo, God defeated all His enemies. Could you imagine that? Lahat ng mga kalaban ni David, talo. Pangapat, God made David's name great like the great men who lived on this planet. Just imagine, para gawin dakila ng Diyos ang pangalan mo. Or your name would be considered as one of the greatest men who lived on this world. Furthermore, in 2 Samuel chapter 7, verses 12 to 13, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. Verse 13, he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Now, isa-isahin po natin. First, when his days are already fulfilled, ito po si David, he will have a son who will come from his body. So, ibig sabihin, hindi po pinabayaan po ng Diyos na wala pong magpatuloy ng lahi po ni David or yung legacy po niya. Or nasa kanya po manggagaling. Walang iba kundi po si Solomon po ang sumunod po sa kanya. Second, God will establish His kingdom. Hinanda po ng Diyos o ihahanda po ng Diyos yung pamamahalaan niya, yung kingdom po niya. Ibig sabihin, hindi po pinabayaan po ng Diyos na nakatiwangwang lang. But rather, in-establish po ng Lord para sa Kanya. Could you imagine that? Para ang Diyos ang mag-establish ng kingdom po na iiwanan mo. Thirdly, David's son will build a house for God. Nagtayo po sila ng templo para sa pangalan po ng Lord. At yan po yung temple ni Solomon. Pangapat, God will establish the throne of His son Solomon forever. Forever po yan. Habang buhay po yan. Just imagine what the Lord did for David. Ibig sabihin, ganun po katindi at ganun po kadami ang ginawa ng Diyos para sa kanya. That is why, ano po ang sabi ni David or sinabi ni David, ano po yung tanong niya sa Diyos? In 2 Samuel chapter 7, verse 18. Then King David went in and sat before the Lord, and he said, who am I, O Lord God? Ulitin ko, who am I, O Lord God? Sino ako, Panginoon? And what is my house that you have brought me this far? Ang sabi niya, ulitin ko, who am I, Lord? Sino ako, Panginoon? Brothers and sisters, kanina po ang Lord po ang nagtatanong, who is like me? What kind of God can you compare me with? Pero pagkatapos sabihin po ni Prophet Nathan sa kanya about what God had done for him at kung gaano po kalayo ang narating niya po sa buhay, nito po si David. Take note, ng dahil po sa Diyos yan. Hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil na matalino po si David, hindi dahil sa malakas siya or great warrior po si David, but rather dahil po sa Diyos. Pero ang sabi niya, who am I, Lord? Sino ako, Panginoon? Para ilagay mo ako sa ganitong posisyon at pamunuan ang bayan mo. Who am I, Lord? Para piliin mo na maging anak ko o magiging anak ko para magtayo ng templo mong banal. Sino ako sa majesty mo or sa greatness mo ng isang Diyos na sinasabing there is none like Him? Para bigyan ako ng ganitong pribilehyo. Brothers and sisters, kung mapapansin po ninyo, dito po sa tanong na ito, ay pinoposisyon po ni David na isang hari, ang Diyos sa tamang posisyon, na there is none like Him. Na anuman ang gawin, anuman ang ibigay po sa atin, gaano man kababa or kataas po na posisyon ang paglagyan po ng Diyos sa atin ay hindi pa rin po tayo karapat-dapat. Ibig sabihin, wala po siyang katulad para paglingkuran ng tao at bigyan niya ng pansin ng tao na katumbas lang po ng alabok po pag tayo po'y namatay. Brothers and sisters, ganun po kataas ang tingin at pagpapahalaga po ni David sa majesty o sa greatness po ng ating Panginoon. Because there is none like Him. Wala po siyang katulad, wala po siyang kapantay, wala po siyang katapat.
And even his son Solomon said in 2 Chronicles chapter 2 verse 6, "But who is able to build him a temple, since heaven and the heaven of heavens cannot contain him? Who am I then that I should build him a temple, except to burn sacrifice before him?" So ang tanong niya, nito ni Solomon, who is able to build him a temple? Since yung first, yung second, yung third heaven, hindi pwedeng paglagyan po sa kanya. Why? Because Solomon knew the infinite nature of his deity. Alam po ni Solomon yan. Ibig sabihin, alam din po niya kung gaano po katindi ang Diyos na hindi pwedeng limitahan at ikumpara po sa kahit anong bagay dito mo sa mundo. Why? Dahil Diyos nga siya at ganun po katindi ang kanyang majesty at greatness. Siguro kung magsunog po ng burnt offering, pwede na rin eh. Pero yung magtayo ng templo mo, doon lalagi ang pangalan mo at ang banal mong presensya, sino ako? Para piliin mo. Ibig sabihin, kung gaano po kataas ang tingin po ni David sa majesty at greatness ng Panginoon, gayon din po yung anak niyang si Solomon. Because they both knew that there is none like him. Alam nila parehas. At ganun din po dapat ang tingin po natin sa majesty at greatness po ng Lord. Na dapat pag lumalabas din sa bibig po natin, sino ako? Isang makasalanan para pansinin at iligtas mo, Lord. Sino ako para tulungan mo? Sino ako para bigyan mo ng buhay na nakasiya-siya? Lord, sino ako para gamitin mo kahit sa ang klaseng ministeryo? Sino ako para bigyan mo ng pagkakataon na maglingkod sa'yo? Sino ako? Sino ako para pagalingin mo, Lord? Para pagpalain mo, sino ako? But unfortunately, brothers and sisters, marami po mga Kristyano, pag binebless mo ng Panginoon, pag pinagaling ng sasakit ng ating Diyos, tinulungan ng ating Lord, prinoteksyon na ng ating Diyos, tinawag ng Lord para manglingkod, pag nagsalita, para bagan dapat lang gawin ng Diyos sa kanila yan. Why? Dahil lang iniisip niya, masunuri naman siya, mabait siya, nananampalataya siya. Yes, that's true. But always remember, sa ating po mga sarili, na kung tutuusin, hindi po tayo karapat-dapat sa lahat ng yan. Pero ginawa lang po tayong karapat-dapat ng Diyos. At itinuring po tayong mga anak niya nang dahil lang po sa habag at biyaya ng Diyos sa atin. Pero kung pagbabasihan po natin or pagbabasihan po niya yung kanyang greatness, yung kanyang majesty, that there is none like Him, mga kapatid, anuman ang tanggapin natin, matamasa natin sa Kanya, or gawing maganda sa atin ng ating Panginoon, ay kung tutuusin, hindi naman po tayo karapat-dapat. That is why, hopefully, pag tayo po'y magpapasalamat sa Diyos, samahan po natin na sino ako, Lord, para iligtas mo. Sino ako para pagpalain mo. Sino ako para tulungan mo, Lord. Sino ako, Lord, para pagalingin mo. Sino ako para ingatan mo. Sino ako. Alam ko, Lord, hindi ako karapat-dapat dahil there is none like you. Pero sa kabila ng hindi ako karapat-dapat, ay ginawa mo pa din akong karapat-dapat nang dahil sa biyaya at habag mo sa akin. And that is the majesty and greatness of God na naway lahat po ng ating napakinggan ay ilagay po natin sa ating po mga puso, sa ating po mga isip, at lagi po nating tatandaan kung sino po tayo sa harapan po ng Diyos. Meanwhile, to all our first-time viewers, if you want to experience the majesty and the greatness of God in your life, all you have to do is to accept Him as your Lord and Savior by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi natin salvation, so please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers po natin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand,
by which also you're saved. Ulitin ko, malinaw na sinabi ng talata, by which also you're saved. If you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection ay kailangan po nating paniwalaan. But the question is believing enough? Pag tayo po'y nanampalataya, naniwala, wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo doon, or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So, sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po, ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness at naniniwala po ako kahit gaano kalaki, kahit gaano kapigat, kahit ikaw na yung pinakamaruming tao sa balat ng lupa or pinakamakasalanan tao sa balat ng lupa, for as long as andun po yung genuine repentance sa ating mga puso, dahil yan po ang tinitingnan ng Diyos, yung taos-pusong pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi. Sa lahat ng mga first-time viewers po namin, lahat po tayo may kahinaan. Even I myself may kahinaan. Ang hirap pong magbago pag sa ating mga sarili lang. Minsan, magbabago ka 1 buwan, 2, 3 buwan. Sa mga susunod na panahon, susunod na buwan, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses, to overcome all the evil forces of darkness in our lives. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito, kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon at ma-experience yung Kanya pong majesty, yung Kanya pong greatness, sa pagkakataon pong ito, pwede po ba na itaas po natin ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon, yuko natin ang ating mga ulo, and please repeat after me with this prayer na habang sinasambit natin ang mga panalangin nito na nandun yung lubos or taos-puso na tayo po'y nagsisisi po ng ating po mga kasalanan. So yuko natin ang ating mga ulo. Please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang.
Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Pwede po kayo mag-iwan po ng message po sa ating po FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile mga kapatid, bilang pagtatapos po natin muli, yuko natin na ating pong mga ulo, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon for this wonderful message. So tayo po manalangin. Lord God, we thank you so much Panginoon sa dakilang araw nito na binigay niyo sa amin, sa aming kauna-unahang GBS Panginoon sa taong ito. At salamat Panginoon sa mga salita mo dahil pinakita mo po sa amin kung gaano ka kadakila, your majesty, your greatness, and most of all, Panginoon, O God, that there is none like you. Hindi ka namin pwedeng ikumpira sa kahit anumang bagay sa mundo, sa kahit anumang mga tao sa mundo, Panginoon, dahil wala kang katapat, wala kang katulad, Panginoon, O God, at wala kang kapantay. Salamat, Panginoon, sa mga araling ito, hamong ito, Lord, ay aming maipamuhay at tumimo sa aming mga puso at sa aming mga isipan. And Lord, we pray and look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo pa po sa amin, and continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In your most precious and wonderful name, in the name of Jesus, amen and amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.